Hello mga kapatid sa buhay ng social media, it's me again Edel, and for today's video nga ako ay nagbabalik and narito naman nga po ako para maghatid sa inyo ng mga tips, kaalaman, and whatever, charings, at ng kasiyahan. So ayun nga, may ibibigay po akong 5 tips para mas mapadali ang pag-aaral ng math or mabilis po nating maunawan. So alam din naman natin na pagdating sa math ay maraming hate ang math. So wag natin po siyang i-hate. Mahalin po natin yung subject na math. Kahit ako naman talaga guys yung hate ko yung math. But for now guys, ay gusto ko nang yung math. Basta't nga aralin lang po natin ng maayos. So for today's video nga ay may 5 tips tayo. So our tip number 1 ay intindihin ang mga konsepto. So kailangan din nating aralin yung formula. So, first, dapat nating alam ang formula. Kasi pag di natin alam ang formula, hindi rin natin yan masagutan lahat. So, once na mali ang formula, mali na yan lahat. Kahit nagpata ka pa solve dyan, mali na yan. Pero guys, wag lang po tayo mag-focus sa formula. Unawain din natin to kung bakit or paano ito nangyari or bakit ito ang ginamit na formula. Kasi guys, mas mabilis nating natatandaan yung formula pag alam din natin yung mga step by step kung paano nagawa at paano na-solve yun at paano nakuha yung tamang sagot. So our tip number 2, mag-practice araw-araw. So alam din naman natin na ang math ay always nating nagagamit sa araw-araw. So gawing regular ang pagpa-practice ng math problems araw-araw. Kasi kahit isa, dalawa, tatlong problems lang sa isang araw ay makakatulong para masanay ka. So, meron po diba tayo ngayong mga educational learning sa YouTube and meron po tayong mga tutorial ngayon, no? Na dapat nating panoorin kung paano nga ito nagawa. So, sa pamamagitan nun ay makakatulong din tayo para masanay yung sarili natin, yung skills natin sa math. So, tip number 3, gumamit ng visual aids. Gamitin natin yung mga diagram, chart, o visual examples, lalo na sa topic tulad ng geometry or graphing. So, meron po siya guys na visual aids upang mas maunawaan ang mga problema kung paano to nasagutan and paano siya na-solve. So, our tip number 4, huwag matakot magtanong. Huwag kang mahihiyang magtanong. Dahil kung may hindi malinaw, huwag mahihiyang magtanong sa guro o kaklase. Minsan kasi ang ibang perspektibo ay nakakatulong para mas maintindihan ang topic. Kasi the more na nagtatanong ka, the more na mas matalino ka. So, tip number 5 ay hanapin ang tamang learning style. So, iba-iba naman guys ang paraan ng pagkatuto ng bawat isa. Kasi, maaaring manood ng video tutorial, mga flashcard, or mas maganda mag-note. So, hanggang dito na lang nga po. Maraming salamat in paalam!